Welcome back to my vlog, kabayan. For today's vlog, share ko lang sa inyo. So, na-meet ko tong isang Pilipina sa hospital. So, sa Michael Garon Hospital. Habang nag-heart surgery yung asawa ko. Tapos yung asawa niya naman na lalaki, Pinay yung nakilala ko na heart surgery rin, pero chinek lang, wala namang bara yung puso. Yung sa misis ko, nilagyan ng stent yung heart, 2 valve. So na-meet ko tong Pilipina, hospital nga, no? Michael Garon, East Shore, Toronto, Ontario, siyempre Canada. So doon siya nakatira sa may condo ron, isa sa condo ron. Ang location na Birchmount and Lawrence intersection yung condo niya. So ma-share ko lang, no, galing siya ng Hong Kong. So nag-agency siya papunta rito sa Toronto, Ontario. Nagbayad siya ron sa Hong Kong sa agency para hanapan ng employer. Gumastos siya ng malaki. Eksakto na natin 200,000 daw, sabi niya. 200,000 ang nagastos niya punta rito. Pagdating dito, walang employer, no? Pero yung agency sa Hong Kong tsaka rito, may contact sila, pero wala silang employer. So yun na nga, parang scam na nga, ba? Wala silang employer, pero tumuloy sila. Yung may-ari ng agency sa Hong Kong na may contact rito, yung agency nila, may bahay, doon sila tumuloy. Pansamantala, pero walang trabaho, no? Nahanapan pa sila ng employer. Biro mo, parang scam na yun, di ba? Wag lang sila magreklamo. So habang nandito sila, walang trabaho, syempre walang kita, doon sila sa bahay ng may-ari ng agency ron, sa contact nila. Dito yan sa Toronto, nandito na sila, syempre sa bahay na sila, walang trabaho, nag-aantay ng employer, naayos yung papel. So syempre hindi sila makatiis. Yung iba, mayroon namang kamag-anak dito. Yung iba naman, may kaibigan, nagpahanap din ng employer. Yun nga, meron siyang kaibigan, kwento niya, tinulungan siya na makahanap ng employer. So swerte niya. So yun nga, lumalabas na parang na-scam sila. So ang point nila ng iba rito, makarating lang ng Canada kahit walang employer. So iba dito na kasi dumarating sa airport. Share ko lang sa inyo, nagtrabaho ako sa Terminal 3 Pearson Airport cleaner. So alam ko yan. Marating dito, nasa airport yung mga kababayan nating Pilipina. Karamihan kasi caregiver walang employer, nando doon. Sinusundo sila nung contact nila, no? Tapos hinahatid sa isang bahay, doon naghihintay ng employer kung pipirmahan yung paper, ganyan. Kasi yung iba, ang ano lang rito makarating purpose nila Ayan point of entry nila caregiver. Marating lang dito, panimula, stepping stone, di ba? So mabalik tayo sa Pilipinas na meet ko. So yun na nga, tinulungan siya ng kaibigan niya, nakakuha ang employer. Siyempre struggle sa una hanggang sa maging okay na lahat. Yun, nakuha niya yung asawa niya, swerte niya. So from Hong Kong to Toronto, caregiver ang pasok. So yun nga lang, gagastos ka, no? Kaya ang share ko lang sa inyo, mag-ingat kayo sa mga agency, lalo na sa Hong Kong, no? Meron din naman na akong kakilala, ito, yung kakilala ko na to galing Singapore naman, no? Taga Bathurst in Wilson, galing Singapore. Agency rin, nagbayad ng malaki, makarating lang rito.
So yung iba gumagastos talaga makarating lang ng Canada, no? Nagbabayad ng malaki placement fee, tapos yung pamasahe nila sa kanila pa. So talagang malaking ginagastos ng iba makarating lang ng Canada. Sa palaran, pasok caregiver, yung papel, no? So yun na nga, caregiver mga ilang taon, pero yung ibang caregiver hindi nire-release ng ng employer, pinahihirapan sa papel, hindi nagiging permanent residents. Nababalitaan naman yan eh, meron naman mga Filipino community rito. Saka yung meron na ngayon Omni News Toronto, napapanood nyo. Nung araw walang ganyan eh. Dumating kasi ko rito sa Canada, hindi pa uso cellphone, hindi pa uso yung ganyan technology. So matagal na ako rito sa Canada, no? Matagal na rin ako nakakausap ng ganyan mga Pilipina caregiver. Hindi lang Pilipina, pati Pinoy na caregiver. Yan ang entry nila rito, makapasok lang ng Canada. So doon siya nakatira pala, hindi ko na babanggitin yung pangalan. Kwento niya sa akin, yun nga, caregiver, nagastos ka, sarili mo pa yung pamasahe, sa Hong Kong eh. Kaya ang lesson dito, mag-ingat kayo, no? Lalo na ngayon, nagbabawas na ng temporary foreign worker, yung mga nagihigpit na ngayon yung immigration ng Canada, no? Tsaka yung mga international student, no? Kawawa yung iba rito. Pagka-graduate, walang trabaho. Ayaw umuwi ng kanilang bansa. Ay Pilipino, iba-ibang lahi, no? Kaya yun. Kaya kung may natutunan kayo sa vlog ko, maraming salamat. Like nyo na lang or subscribe. So yun nga, yung iba naman dito talaga, swerte yan talaga, magkapapil lang. So share ko rin sa inyo, pag may kamag-anak kayo rito, meron naman ako na-meet na Pilipina, may kamag-anak, baliwala rin, useless din, hindi siya tinutulungan ng kamag-anak, no? Yan ang true story ko sa tagal ko rito. Iba kasi rito sa Canada, pag may kamag-anak ka, swerte mo kung kamag-anak mo mabait. Meron pa nga rito yung Pilipina, tinulungan ng kamag-anak eh, tapos sinisingil siya ng sinusumbat, nakarating ng dahil sa Canada, dahil tinulungan siya ng kamag-anak, mali yata nakarating dito sa Canada dahil sa kamag-anak, tapos sinusumbat siya, no? Sinisingil siya kung magkano yung ginastos, no, ng kamag-anak. Kaya mas maganda, sariling sikap ka kung makakarating ka rin sa Canada. So sa panahon ngayon talaga, mahirap ang buhay ngayon dito sa Canada. Maraming walang trabaho, no? So yan, rush hour ngayon, uwian na. Ayan, mga nagtatrabaho yan, pang umaga, pang hapon, mapasok sa trabaho. Share ko lang din. So yun pala, ganito na lang vlog ko kasi yung cellphone ko wala ng storage. Share ko lang sa inyo, yung mga caregiver na pupunta rito, siguraduhin nyo may employer kayo para hindi kayo mahirapan. Thank you for watching my vlog. Pag nagustuhan nyo yung vlog ko, like nyo na lang. Sa inyo na kung mag-subscribe kayo. Kaya sinishare ko lang sa inyo, kabayan, mga alam ko rito sa Canada, dito sa Toronto, Ontario. And once again, thank you for watching my vlog.